Tama nga ang kasabihan mga kababayan, ano? Na ang isda nahuhuli o nabibingwit sa sariling bunganga. Kagaya na lang nito si Soto. Oh, the more siya nagdadaldal mga kababayan, the more siya nakikitaan ng mga kababalaghan. Akalain mo ba naman mga kababayan? Parang sinasabi niya na, ano naman ngayon kung nabigyan ako ng maleta? Pero hindi daw siya nabigyan mga kababayan ha. Sabi niya, hindi daw siya nabigyan. Pero kung if ever, ipagpalagay lang daw natin mga kababayan na nabigyan siya ng maleta, ano naman daw ang violation nun? Hindi alam ni Soto mga kababayan, nakakatawa. Oh, ano naman daw ang violation? Private citizen daw siya mga kababayan. Hindi pa daw siya senador sa panahong iyon. Apparently mga kababayan, wala talagang alam sa batas itong si Soto. Kung anong sinasabi natin, panoorin niyo po. Anong ano? Anong ano? Oh. At tinutukoy niya na anong mga kababayan. Anong violation? Pagpalagay natin may dinala sila sa akin, ano? Pagpalagay doon niya mga kababayan na may dinala siya sa kanya. I'm saying it's not true. Oh, it's not true dahil sino ba na mga amin mga kababayan. Pero what if binigyan talaga siya? Dito sa sasabihin ni Soto mga kababayan, parang inamin na rin niya, natatanggapin niya. Dahil para sa kanya okay lang. Dahil, makinggan nyo ha? But if indeed they sent money to me, so what did I violate? What did I violate? Hindi niya alam mga kababayan. If indeed daw ha, bigyan siya ng mali-maletang pera mga kababayan, ano ba daw ang kanyang bina-violate? Hindi mo alam tuta? Diyos ko Lord. Paano ito naging mambabatas? Pinakamatagal, pinakamatandang mambabatas mga kababayan ever sa Pilipinas. Hindi niya alam. So ibig sabihin Soto, kung talagang nangyari yun, tatanggapin mo dahil feeling mo wala kang na-violate. Sige, mamaya na natin supalpalin mga kababayan. Continue. Oo, kilay ganyan-ganyan pa I was a private citizen. So, corrupted money yan. Galing nga sa flood control. Sige. I'm not a senator. I'm not a congressman. So kung ka pala, hindi ka pala private person ka, pwede ka na tumanggap ng perang galing sa kurakot. Like somebody who's claiming all these things, but he's the one who accepted during the time that he was a legislator. But maybe it was an advance payment for Yun ang something. mali. Anong sabi ng Maybe that was an advance payment. Dahil natanggap na nila doon mga kababayan, yung panahon ng kampanya. Opo, pero let's disabuse the minds of Tapos, mukhang ang lumalabas mga kababayan ayon sa analysis ng mga netizens, sadyang pinapanalo ito si Soto at si Lacson. Kaya nagkaroon ngayon mga kababayan ng matinding utang na loob kay Bangag. Grabe, defender na ngayon para ilagay siya mga kababayan as Senate President at maging mga tuta na ni Bangag sa Senado. Kaya ang sabi niya ng reporter, maybe that was an advance payment. of those who might believe, no? So even if you're saying that, okay, for the sake of argument, it's true, what law did you violate? But Hindi it niya could also alam. be seen as, an advance payment for Advance something payment. that you could do that would be beneficial to them in the long run once you win. Advance payment sa gagawin mo. Which is, ginawa talaga nila ngayon, mga kababayan, ang matinding pagtatakip kay Bangag. Then the people who will say that do not know me. Wow, do not know me. Lord, huwag ka nang magpalusot, You Soto. can ask some businessmen who have dealt. Tapos, magtatanong kami sa mga, kakilala mo rin na kabalahibo mo rin. May aamin ba? With some committee hearings in the Senate. It is a very known fact that Senator Lacson and I do not accept any bribes or do not accept any contributions. Kasasabi mo nga lang anong violation kung tatanggap ka. So mayroon chance talaga mga kababayan na tatanggapin na talaga niya. If we know that it Kahit comes i-deny pa from niya. illegitimate sources. Yan mga kababayan ha. Sagutin natin mga kababayan itong hindi alam ni Tuta. Mambabatas mga kababayan, hindi niya alam. Na sabi niya, anong violation kung tatanggapin niya ang mali-maletang pera? Private citizen naman ako Ha? Read between the lines mga kababayan ha. So ibig sabihin, posible talaga niyang tanggapin mga kababayan dahil sa tingin niya wala siyang violation. Wala kang violation? May ebidensya
May ebidensya sa Soto ang ex-marines na naghatid sila sa iyo. Sa building mo talaga at andun ka. 6 na maleta nga ba yun mga kababayan? O mukhang 6 na maleta. So pagpalagay na lang natin more or less 200 million o 2 to 300 million mga kababayan dahil 6 na maleta. Hindi natin alam kung gaano kalaki. Alam mo ba Soto, kahit private citizen ka, pwede ka pa rin sampahan ng plunder. Hindi lang ang opisyalis ng gobyerno mga kababayan ang masasampahan ng plunder, kundi pati na rin yung mga pribadong tao na bahagi mga kababayan sa pagnanakaw ng pondo. Kasama ka sa masasampahan ng plunder dahil ikaw ang nagbigyan. Tapos kung sino yung nagbigay, makakasuhan din. Ikanta mo na kung sino, kung alam mo. Kung totoong nangyari yon, sabi ng 18 Marines. Una yan, plunder. Ikalawa, bribery. Tiwalian. Pwede ka rin sampahan ng bribery ng ganyan. Ikatlo, money laundering. Pwede ka rin sampahan ng money laundering. Makinig ka ha. Ito ang mga violation mo. Plunder, bribery, money laundering. Ika-4, conspiracy o sabwatan mga kababayan. Kung mayroong ebidensyang nakipagsabuatan ka sa isang opisyal para nakawin ang pondo ng flood control project, maaaring managot. Maaari kang managot sa buong krimen bilang kasabwat. At yung pinakamahinang kaso na pwedeng isampa sa'yo, tax evasion. Dahil, kung totoo man, hindi ka nagbayad ng tax. So, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi mo ito alam, Soto? Na mali, kahit private citizen ka, mali na tumanggap ng kurakot na pera. Mali-mali ka pa. Diyos ko, Lord. At kaugnay nito, mga kababayan, tingnan nyo, Tingnan nyo, sa panahong hindi pa bumaliktad si Zaldico, mga kababayan, bakit ginagamit? Ganyan na ba sila ka-close? Ginagamit ni Ping Lacson at ni Tuta Soto, mga kababayan, ang chopper ni Zaldico. Helicopter na pinakikita Helicopter, Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin yun, Honor. Dalawa po yun. Etong helicopter, Pero, ang sakay, mga kababayan, yan din ang helicopter na nagdadala ng maleta, ha? Ginamit ni Tuta Soto at Ping Lacson. Kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Tuta, Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si... ganyan-ganyan pa siya, Ano naman ngayon kung pagpalagay natin nabigyan ako ng maleta? I am a private citizen. Diyos ko, Lord. Walang kaalam-alam ang si Tuta. Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldi? Close. Meaning, close sila. Ito yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. Ayan, So, ang context ayan. nito ay magkakilala at magkaibigan. Magkakilala at magkaibigan. Mr. Chairman. Magkasabwat. Just a last manifestation. Aroy, Sumagot na po aroy. si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang
pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, J. Kong Hun, Jervil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulfo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan. Isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pagka yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga dala-dala ninyong mga naka-paper bag? Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag. Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasama ko po yung si Top Orly Gotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, cabinet secretary pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty doon, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Then, tinatanong ko, cabinet secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa thank you. kanina, Tori Baligod, merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa
Maydas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience. Kasama ho silang naghatid nung babae at Teka, ilang pagkakataon? Dalawa? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas. Pwedeng paki-detalye po ninyo. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Nag-get po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team AEC, namomonitor ko rin, Your Honor, kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo. Kapareho rin. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses. At sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang. Yung dito sa changing of here, in fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung banggit ko kanina, na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo. Yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. And they took office June 30. So hindi pa siguro namang ghost project yan. So regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only... late July kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025. No? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola,
nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin noong unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ng katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay ibes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o mari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung ay pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ng katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano po gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kompleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kompleto. Lahat ng kondisyon. Kagaya ninyo, ang kondisyon kailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganon po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran, sangkot pala yung marami sa kanila. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng
tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila is si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si... Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, naka-meeting po ng mga foreigner po sa Dusit Tani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na... Pagkaraan, may idea ka na. Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante, bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na gano'ng Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo
dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Senator Llanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo hinahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw ng pagdi-delivery. Bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.